Gandang gabi, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa jowa mong nakakasakal. Rar. Ikaw ba, yes friend, ay nakakaranas na or nakakaranas pa rin ng mapasapiling ng jowa mong over-possessive? Yung talaga namang inaangkin ka, yung kanyang-kanya ka lang, di ba, na ayaw kang makikita sa piling ng iba. Yung tipong bantay sarado ka talaga sa lahat ng kilos mo, ang daming bawal, daig pa sa pagiging stricto yung magulang mo, yung mga ganong factors, di ba, na masasabi mong, ay, talaga namang parang binabakura na ako ng taong to parang ayaw na akong pakawalan na to, parang forever na to Pero, para sa'yo, sa nararamdaman mo ngayon, is it a good thing or parang feeling mo hindi na tama? Okay, sabihin na natin na kaya siya ganyan kasi mahal ka, kasi nararamdaman mong talagang inaangkin ka, para sayong-sayo siya, sayong-sayo ka. Hindi ko alam sa inyong dalawa pero kung anong setup nyo, no? Pero aminin mo na kung minsan talagang nakakaramdam ka na parang nasasakal ka talaga. 'Di ba? Kapag una medyo nakakakilig pa no? Yung sasabihin sa'yo na, akin ka lang. Kanino ka lang? Akin ka lang. 'Di ba? Medyo masarap pa yan sa ears. Pero eventually, nararamdaman mo na parang, teka lang naman, parang inaangkin mo na ako sa mundo, parang inaako mo na ako masyado, parang nilalayo mo na ako ultimo sa mga pamilya ko, ultimo sa mga malalapit kong kaibigan. Diba, nawawala na yung pagkakakilanlan mo sa sarili mo, nilalayo ka niya sa mga bagay na nakasanayan mo, nilalayo ka niya sa nakasanayan mong mundo. Alam nyo mga yes friend, yung mga taong over-possessive, masasabi natin na kapatid yan ng seloso or selosa, di ba? Pinsan nila yung mga overprotective at ninang nila yung mga threatened. I mean, di ba? Na-appreciate mo naman na nag-aalala para sa'yo, may care siya para sa'yo. Pero hello! Ilang taon ka na nga ulit? 30 what? 25 plus? Malaki ka na. Alam mo na yung ginagawa mo. Aware ka na sa paligid mo. Okay, let's say na valid yung nararamdaman nila kasi nga mahal ka, di ba? Pinoprotektahan ka, pero yung behavior niya kasi towards you, yun yung nagiging problema. Example, di ba? May nakikipagkaibigan sa'yo. Walang halong mali siya, talagang purong pakikipagkaibigan lang. Pero siya, grabe na agad yung reaksyon, kung ano-ano nang sinabi sa'yo, kung ano-ano nang ginawa, to the point na nasasaktan ka na emotionally, pati physically, tapos binato pa yung iPhone mo. Ay, be! Kung sa akin yan, hindi ako papayag. Hindi ako papayag na makipagkaibigan sa iba kasi magagalit siya. Marupok pala. Diba? Yun yung mali, yung behavior na ginagawa towards you, yung execution niya ng nararamdaman niya. Hindi natin ini-invalidate, no, mga yes friend. Kasi tama naman talaga, kapag may jowa ka na, dapat may bakod ka na. May limitations na sa pakikipagkilala, sa pakikipagmingle. But still, malaki ka na. Alam mo na yung ginagawa mo, it's up to you. Choice mo na lang yan kung lalagyan mo ng mali siya, hahaluan mo ng kalokohan yung mga ginagawa mo towards other people around you. Pero, still, hindi ka dapat niya 100% kinokontrol. Hindi kaya dapat 100% sinasabihan kung ano yung mga dapat mong gawin, dapat mong i-act towards other people. Kasi malaki ka na. And kalakip nun dapat yung tiwala na meron siya sa'yo. Pero ikaw, hindi naman porket pinagkatiwalaan ka na aabusuhin mo na, ha? Kasi syempre, bilang kapartner niya, responsibilidad mo rin na maging panatag siya, na magkaroon siya ng peace of mind. Hindi naman porket may tiwala na sa iyo yung tao, aabusuhin mo na kung sino-sino ng, ano sabihin mo, ay, nakikipag-anuhan ako sa iba, walang mali siya. Tabi kami natutulog sa isang kama, walang mali siya. Diba? Wag ganon. Diba? Especially kung alam mo naman sa sarili mo na wala kang masamang intensyon at wala kang ginagawang masama, you're good.
Kaya para po sa mga pinanganak na OA dyan, magkaiba po yung yung pinoprotektahan sa ginagawang ari-arian. Why? Kasi to tell you, kahit jowa mo na yan, hindi mo yan pagmamayari. May sariling buhay yan. Let her or him do her do her or his personal stuff and do your own. Hindi lahat ng bagay sa mundo kontrolado mo. 'Di ba? Maaaring, 'di ba, yung mga bagay na ginagawa niya noon, bigla na lang ipagbabawal mo ngayon. To think na wala ka pa sa buhay niya, ginagawa niya na yon at wala naman nangyayari sa kanyang masama at wala naman siyang ginagawang masama, tapos one day pipigilan mo na lang siya. That's unfair. I mean, kung ginagawa mo yan just for your own sake, dahil lang ayaw mo, that's unfair. Pero kung gagawin mo yan just because you are totally concerned doon sa taong mahal mo, for example, may masamang bisyo, pipigilan mo siya, titigilan niya yon, 'di ba? That's good. Kasi para sa kanya yung ginagawa mo. Pero kung yung jowa mo pinipigilan mo, halimbawa sa sports niya, o meron siyang basketball, gymnastics siya, may posibilidad na kumita siya doon ng maraming pera, makilala siya, sumikat siya, pero pinipigilan mo, then that's unfair. Diba? May mga ganyan kasing klase ng tao na talagang totally buburahin na kung ano yung mga kinasanayan mo, kinahihiligan mo. Tapos sasabihin pa sa'yo, bakit ang ikli-ikli ng shorts mo? Malamang shorts nga may shorts bang long? May shorts bang A4? Diba? It's over possessive na nga. Diba? Wag ganon. Pagbabawalan mo mag-shorts, shorts nga. Anong magagawa natin dun sa shorts? Papahabain natin. Ito na naman, over-possessive na nga, tatanga-tanga pa. Charot lang. Diba? I-limit natin paminsan-minsan, or i-assess natin yung sarili natin. Baka naman sumusobra na tayo. Baka naman masyado mo na nasasakal yung partner mo. Baka naman masyado na siyang sunod-sunuran sa'yo tapos hindi lang siya nagsasalita. I-assess mo rin. Diba? Meron ba? Tapos kapag gagala kasama yung tropa, gusto lagi naka-video call. Ay! Grabe naman! Oo, diba? Yung all throughout ng gala kasama yung tropa nila or tropa niya, gusto naka-video call siya. Ay! Grabe! Nakabantay talaga ng todo. Yung totoo. Ano ka talaga? CCTV ka ba? Diba? For sure, sinabi mo na rin yung mga katagang magsiselos ako sa mga taong malapit sa'yo, hindi naman sa possessive or selfish ako. Takot lang akong sumaya ka sa iba kasi baka makalimutan mo kung paano kita napasaya. Diba? Malamang sa malamang nasabi mo na yan, nabitawan mo na yung mga katagang yan, dami mong alam. Wala ka pa sa buhay niya, nandun na yung mga taong yun para sa kanya, tapos aalisin mo na lang basta-basta. Hindi pwede yun. You can just eliminate other people sa buhay niya just because nag-i-exist ka na. Well, FYI or for your information, yung mga kaibigan niya, yung mga pamilya niya, solid na yun. Mahirap nang tanggalin sa buhay niya yun. Pero ikaw, posible ka pang mapalitan. Boom! Sakit, diba? Yun yung reality. Pwede ka pang mapalitan. Kaya kung ako sa'yo, umayos-ayos ka na, ayos-ayusin mo yung pinagagagawa mo, huwag kang nananakal ng ibang tao, especially ang taong mahal mo. Ha? Kasi ikaw, kapalit-palit ka, pwede kang mapalitan. Ang jowa, napapalitan yan, pero yung mga kaibigan, bibihira lang yan, lalo na yung pamilya. Diba? Alam niyo mga yes friend, sobrang sarap ng isang harmonious na relasyon. Yung iba kasi, 'di ba, hindi binibig deal yung mga bagay-bagay, especially yung mga maliliit na bagay na kung pwede lang din naman na sana hindi na mauwi sa away, pwedeng mapag-usapan. Pero ikaw, since okay ka nga, gusto mo laging may kumusyon, gusto mo laging may mahabang diskusyon. So nakakauma yun, nakakasakal. And to remind you, lahat ng nasasakal, anong ginagawa? Nagpupumiglas. Nagpupumilit lalong kumawala. Kaya kung ako sa'yo, isihan mo lang yes friend. Jowa mo yan, hindi mo yan aso, hindi mo yan pet para tali-talian mo sa leeg at gawin mo sunod-sunuran sa'yo. Hindi dapat nakakasakal ang pagmamahal. Huwag mong ikulong sa mundo mo.
Huwag mong i-manipulate kasi hindi lang sa'yo iikot yung mundo niya. Kinukulong mo eh. Ginagawa mong preso. Dati ka bang abogado? Mukha nga kasi parang ang daming trial sa buhay mo. Ang dami mo ring issues. Ay, so wala naman mga yes friend kong Bibi. 3 oras na Bibi time na naman ang ating pinagsamahan ngayong Monday evening. Nakakapiling nyo ang Bibi nyo sa radyo, DJ B-Boy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle, basta walang label. Magkasama at magkarimigan tayong muli bukas sa parehong oras, dito pa rin at dito ka lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM. Good night, Bibi. Mwah mwah. 101.1 Yes FM.